Ngayong umaga sa Pinoy MD. 2 taong gulang na bata may diabetes na? Ano ang type 1 diabetes at papaano ito nakukuha maging ng mga bata? Pananakit, pagsusugat at pamamaga ng suso. Naranasan ng isang breastfeeding mom. Ngayong National Breastfeeding Awareness Month, alamin kung ano ang mastitis at kung papaano ito maiiwasan. Problema nyo rin ba ang umaatras na hairline? Alamin ang iba't ibang home remedy para dyan. Ngalay dahil sa pagtulog, alamin ang mga mainam na posisyon sa pagtulog. First aid tips sa paso, alamin. Bata pa lang pero nagbubuhat na? Kilalanin si Sam na sa edad na 8 taon, kayang-kayang makipagsabayan sa weightlifting training. Happy and healthy Saturday po sa inyo mga kapuso. Welcome back sa tahanan ng mga doktor ng bayan, ang Pinoy MD. At simulan na po natin ang usapang pangkalusugan. Siyempre, mula po sa ating resident obstetrician gynecologist na si Dr. Q. Good morning sa iyo, Dr. Q. Good morning, Connie, at good morning sa lahat natin mga kapuso na kasama natin ngayong umaga. Sa mga kasimanwa ko sa Antique, mayad nga aga kaninyong atanan. Eto na ang unang tanong, Doc. Normal lang daw ba para sa 2 buwang buntis na nakakaranas ng spotting o yung may brown discharge? Tanong po yan ni Divina Acero Densing. Ang brownish discharge, Divina, normal lang yan, lalo na sa first trimester ng pregnancy, dahil ito ay dahil sa mga hormonal changes o di kaya may mga old blood na naipon doon sa loob ng kwelyo ng matres na ngayon lang nailabas. Pero kung ang spotting or brownish discharge ay may kasamang bahid ng dugo, hindi normal yon, kailangan mong magpatingin sa doktor. Thank you, Dr. Q. May Facebook questions pang sasagutin si Doc Q mamaya, kaya abangan sa pagbabalik ng Pinoy MD. Kapag nasobrahan sa sugar ang katawan, lalo na sa mga nagkakaedad riyan, numero 1 nating kinakatakutan ang sakit na diabetes. Pero papaano kung ang kinatatakutan nating sakit pag tumanda, tumama sa isang 2 taong gulang na bata? Diabetic po yung anak niyo. Tapos yun, hindi ko na alam yung gagawin ko. Napapangunahan ako ng takot tsaka kaba. Pasado 6:00 ng umaga, pero ang batang si Harmony mula Rodriguez, Rizal, sinusubukan palang ulit makabalik sa pagtulog. Tigisang turok kasi ng glucometer at insulin ang gumigising sa kanya tuwing madaling araw. Oatmeal ang breakfast niya ng 5:30 a.m. Tulog ulit yun. Sa murang edad kasi ng 2, si Harmony, diagnosed na ng type 1 diabetes. Ang diabetes ay isang uri ng sakit kung saan tumataas ang level ng asukal sa dugo o yung tinatawag nating blood sugar. Ito ay kadalasang nangyayari dahil ang isang tao ay may kakulangan doon sa tinatawag nating sangkap o hormone na nagpapababa ng blood sugar natin, at ito yung tinatawag nating insulin. Ang pinakakaraniwang uri ng diabetes ay yung tinatawag na type 2 diabetes, kung saan nagkakaroon ng insulin resistance ang katawan dahil ito ay tumataba. Kadalasan po itong nangyayari kapag tayo ay nagkakaedad na. Alam niyo bang 90% ng mga taong may diabetes ay nasa type 2 category? Ito na rin po yung uri na madalas na mamana. Pero ang kaso ni Harmony, kabilang sa type 1 diabetes kung saan maliit na porsyento lamang ang nagkakaroon nito. Yung autoimmunity ay isang konsepto kung saan ang katawan natin ay gumagawa ng mga antibodies. Sa halip na papatayin nito yung bacteria o virus, ang kinakalaban nito yung sarili nating katawan. At dito sa type 1 diabetes, ang kinakalaban ng mga antibodies ay yung taga-produce ng insulin sa ating lapay o yung tinatawag nating beta cells o yung islet cells. Kada araw, 6 hanggang 8 beses na tinuturukan ng insulin si Harmony. Importante raw ang close monitoring sa mga batang may diabetes dahil wala pa silang kakayanang magsabi ng nararamdaman sa katawan. Maaari siyang magkaroon ng tinatawag natin na emergency na kung tawagin ay diabetic ketoacidosis, kung saan sobrang dami ng asido ang madedevelop sa kanyang dugo. Maaari magdulot ito ng seizures o yung convulsion sa isang bata. Pagsapit ng 9:30 ng umaga, kusa na raw nagigising si Harmony. Si Mami Sofia, handa na ring batiin ng good morning ang anak, bit-bit ang lalagyan niya ng blood sugar test kit at insulin pen.
Nasa controlled level na daw ang sugar level ni Harmony kung nasa 80 to 150 milligrams per deciliter ito. Ibig sabihin, pwede daw 2 unit ng insulin ang ibigay. Pero ang numerong lumalabas sa kit niya nasa 234. Kailangang itaas ang unit ng insulin mula 2 units to 3 units para mas mapabilis ang pagpapababa ng blood sugar ni baby. Bibong bata raw si Harmony, pero simula nitong Mayo, ang dating masayahing bata bigla raw nag-iba. Ang mood niya is irritable palagi. Kaya minsan kahit karga mo na, umiiyak pa. Ganun. Kapansin-pansin din daw ang pagbabago sa kanyang katawan. Marami na pong nakapansin na nangayayat nga po siya. Kasi sabi ko, baka tumatangkad, lumalaki ganun. Pero ang lakas niya pong kumain, tapos ang lakas niya uminom ng tubig. Pero ang bumalaga sa isang umaga, ang nag-udyok sa kanyang dalhin na sa ospital ang anak. Ang diaper kasi ng bata, nilalanggam. Yun nga po, naalarma na ako nung nilalanggam na yung diaper niya pag gising ko po. Bakit nga ba sa murang edad ni Harmony ay mayroon na siyang diabetes? Ano-ano ang dapat gawin para naman makaiwas ang mga chikiting sa sakit na ito? Abangan ang sagot ng eksperto mamaya. Time for our next FB question, Doc Q. Ano raw kaya ang pupwedeng inumin ng buntis na hinihika? Ang tanong mula naman kay Joy Bernabe Alegonero Abelito. Marami namang gamot, Joy, ang para sa hika. No? Kaya lang kung buntis ka, hindi pwedeng mag-self-medicate ka. Kailangan tingnan ka muna ng pulmonologist ninyo o yung attending physician ninyo na internist para sa ganon ay mabigyan ka ng tamang gamot. Thanks, Doc. May mga dagdag pang katanungan. Nasasagutin po syempre si Dr. Q maya-maya lamang, kaya abangan. Ayon sa World Health Organization, yung mga taong nasa edad 18 pataas ay inaasahang magkakaroon po ng fasting blood glucose na 70 to 100 milligrams per deciliter. Kapag umabot na po ito sa 100 to 125, inirerekomenda na ang pagbabago sa inyong lifestyle at pagmamonitor na rin ng ating blood sugar. Kapag kasi lumagpas ito sa 125, senyales na ito ng posibleng pagkakaroon ng diabetes. Sa pag-aaral, kung ang parehong magulang mo, kung ang magulang mo, tatay at nanay mo ay may type 2 diabetes, batay sa pag-aaral, ang isang tao ay may 70% chance na magkaroon na rin ng diabetes. Ito rin yung uri ng diabetes na namamanat. Kung ang pareho ng mga magulang ay mayroong type 1 diabetes, ang tsansang magkaroon naman ng type 1 diabetes ng anak ay 30%. Nitong Mayo, na-diagnose ng type 1 diabetes si Harmony. Sobrang kaba, sobrang hindi ko alam yung gagawin ko. Hindi ko alam kung paano ko haharapin, kung paano ko tatanggapin. Suspetsya raw noon ng mag-asawa, nakuha ito ni Harmony sa lahi ng pamilya. Yung lolo ko po, yun po yung kinamatay din kasi ng lolo ko. Tapos papa ko rin po. Sa mother's side ko, may 2 siyang kapatid na lalaki na nagkaroon ng diabetes. Pero ayon kay Doc, masyado raw maaga ang naging manifestation ng diabetes kay Harmony kumpara sa ibang mga type 1 diabetes na sa puberty stage pa lamang nag-uumpisang magkaproblema. Kung ang isang tao sa kaedad pa lang na 2 taon ay magkakaroon na kaagad ng diabetes, hindi ito yung typical na type 1 diabetes. Maaring papasok pa rin ito do sa ating nasabi kanina na genetic, na maaring pagkasilang pa lang nila, meron na talagang genetic abnormality. Maaring yung genes na tagagawa ng insulin niya, defective na sa simula pa lang. Maari din naman na ito ay dulot din ng isang uri ng infection na maaring dumapo sa nanay habang siya ay buntis. At itong infection na to, maaring nagdulot ng damage doon sa pancreas. Ang ganitong klaseng diabetes kasi, yung na-develop ng very early on, hindi maaring maiwasan talaga. Walang paraan para maiwasan ito. Nang araw na yon, matapos turukan ng insulin at makakain ng agahan niyang gatas, pinaliguan na ni Daddy Sunday si Harmony. Dahil mataas ang blood sugar niya, kailangan daw siyang bigyan ng activity na nagsisilbing playtime ni Harmony. Siyempre, dapat kontrolado yung dami ng kinakain natin, nagiging mas aktibo tayo.
Mag-aalas 12:30 na pero hindi pa nanananghalian ng mag-asawa. Dahil pag tumunog na raw ang alarm, kapit-bisig na sila sa pagpapakain ng gulay kay Harmony. Nag-uumpisa na raw kasi itong maging mapili sa pagkain. Pero bago yan, sugar test muna. Yay! 166 loko. Sa loob lamang ng 3 oras mula sa high, bumagsak na naman sa 66 low ang blood sugar ni Harmony. Kailangan muna siyang pakainin ng matamis bago mag-insulin. Yun nga po, pag pinabayaan namin na gano'n na mababa yung sugar niya, baka bigla po siyang mahimatay bigla. Nanginginig kasi siya Opo, pag yun. sobrang baba na ng sugar. This time, 2 units naman ang itinuturok at pwede nang kumain. Kailangan talaga yung babalansehin natin yung kanyang pangangailangan na lumaki at yung pangangailangan na makontrol ang blood sugar. Hindi natin pwedeng masyadong kontrolin yung dami ng kinakain ng bata kasi baka hindi siya lumaki ng tama kapag masyado nating binawasan. Nang i-post ni Mommy Sofia sa social media ang diabetes journey ni Harmony, naging viral ito na may 1.2 million views. Layon kasi na makapagbigay ng impormasyon tungkol sa diabetes at magsilbi na ring inspirasyon sa mayroon ito. Ang dami pong nag-comment, nakaka-touch po yung mga comment ng mga ibang netizen na support sila sa akin. Yung iba po nagpaiyak po daw. Batay sa ating kaalaman sa kasalukuyan, wala pang pasyenteng may diabetes na bumalik sa normal. Kadalasan ito sa ganong edad, kapag ikaw ay may diabetes na, dala-dala mo na to hanggang ikaw ay tumanda. Subalit, pwede pang makontrol. Ang pag-atake ng ganitong mga sakit talaga namang wala nang pinipiling edad. Kaya paalala sa mga pupwede nang umiwas sa sakit na diabetes, you are never too young to live a healthier lifestyle. Sa viral video na ito na may mahigit 6 million online views, makikita ang isang fire dancer na unang minumog ang gaas tsaka binuga ang apoy. Kasi alam nila na komedyante ako, kaya sila sa akin, kumpante sila sa akin nga, makukuha ko talaga yung yung prize na yun, ma'am. Ilang saglit pa, gumulong siya sa apoy. At ang kanyang damit, nagliyab. Kuha ito sa cheer competition sa kanilang barangay. Hindi ko talaga alam na yung damit ko, meron na pala siyang apoy. Kaya pala nag-iiyawan sila kasi may apoy na yung damit ko. At gumayiling na lang ako sa semento at saka puhubarin ko talaga yung panty ko, ma'am. Pagkatapos, kung hindi pa yun napatay yung apoy na yun. Pero ang ending, ang sakit ng katawan ko sa sinalapnos talaga ako ng grabe. Ano nga ba ang dapat gawin sa ganitong insidente? As a first aider, as a responder, it is very alarming to us. Sariwa pa ang mga sugat sa katawan ng fire dancer na si Rafi. Nagkasugat ako, ma'am, at saka nagkalapno sa aking katawan kasi yung unang ginawa ko na fluid na yun ay okay lang siya na higaan ko pa siya. Pero yung pangalawang ginawa ko na yung gas, hindi na pala pwede yung gas at saka fluid ay hindi na pala pwede na yung higaan mo. Yun, kaya dumapot siya sa aking damit, ma'am. It's a corrosive. Pag sinabi natin corrosive, medyo matapang. Diba? Yung mga hydrocarbons na kung tawagin natin like yung mga gasoline, fuel, that could affect our internal organs. Kasi pwede siyang ma-absorb ng body natin. Pwede silang magkaroon ng mga lung complications, pwede silang mag-vomiting, pwede silang mag-diarrhea. Nagtamo ng second-degree burn si Rafi. Ito yung uri ng paso kung saan ang apektado po ay ang epidermis at dermis layer ng ating balat. Yung natatanggal na yung balat or sumasama na yung balat or nagpo-form siya ng
wheal or yung sinasabi nga natin na nagtutubig. So, part na siya ng second-degree burn or yung partial thickness burn. Nanalo nga sa kompetisyon, all-outs naman daw sa gasto sa pampagamot. Higit 2 dekada ng fire dancer si Rafi. Isa lamang daw ito sa mga aksidenteng hindi niya naiwasan. Mga kapuso, ang fire accidents pwede ring mangyari sa ating bahay. Kung mapaso naman sa pagluluto, tubig is a big deal. Ilagay agad natin siya sa running water. Diba? Or yung sa mga faucet, sa mga gripo, mas maganda kasi na binababad natin sila or pinadadaanan nila natin sila ng tubig. Si water is nagbibigay ng cooling effect. Huwag agad gumamit ng alkohol. Kasi hindi natin sure kung sila ay may mga maliliit na sugat, ano yung pwede nilang matamo doon sa burning na yun. Kung yan ay lalagyan natin ng alcohol, pwedeng mas makadagdag siya ng pain doon sa burning sensation. Hindi rin safe ang pagpapahid ng toothpaste. Ang toothpaste may contain siya ng mga different chemical na pwedeng makapag-irritate doon sa skin natin. Lalo na tayo ay may mga open pores. Kung magtamo naman ng second-degree burn o nagtutubig na ang lapnos, dapat hindi natin siya pinuputok yung tubig niya or yung pagtutubig niya. Bakit? Kasi yung tubig na yon nagsiserve siya as cooling effect doon sa injury. So, ibig sabihin, yung katawan natin nagbibigay ng first aid management doon sa injury. So, kapag pinutok kasi natin siya, pwede siyang ma-infect kasi magiging open wound na siya or pwede na siyang pasukan ng mga bacteria. Si Rafi naman natuto na raw. Dapat before mo yung gagawin, mag-isip-isip ka talaga na ano ang gagawin mo kasi hindi mo talaga alam yung disgrasya eh. Tandaan mga kapuso, hindi dapat isang tabi ang kaligtasan sa lahat ng oras. Para ang lagablab ng peligro ay maiwasan. Mommy and baby bonding. Ito raw ang fulfilling experience na dala ng breastfeeding. Gusto ko talaga magpa-breastfeed. Yun yung goal ko talaga. Pero kahit pa satisfying para sa mga mommy, ang breastfeeding talaga naman daw challenging. Masakit talaga siya. Like, nilalat siya ng baby mo and first time mong maramdaman yung ganong feeling. Ang ilan pa nga sa mga mommies nakararanas ng pamamaga, pagsusugat at pagnanana ng suso. Talagang umiiyak po ako sa sobrang sakit. Tapos yung damit ko talagang hinahawakan ko siya para hindi dumikit sa breast ko. Ang pagpapabreastfeed nakakatakot man sa umpisa, sadya namang mabisa. Hindi lamang po para kay baby, kundi pati na rin kay mommy. Kaya ngayong National Breastfeeding Awareness Month, alamin po natin ang mga benepisyo nito, pati na rin yung mga sakripisyo ng ating mga breastfeeding moms. Ang first-time mom na si Vibel, excited sa kanyang breastfeeding. Days pa lang after kong manganak, nag-electric pump na ako dahil sa kagustuhan ko pong marami yung mailabas nung breast ko para sa baby ko kasi po kukunti lang yung nalalatch niya. Ang benepisyo ng breastfeeding talagang garantisado ayon kay Doc Carla, isang obstetrician gynecologist. Kasi ang breast milk, mas maraming antibodies or nutrition na importante para sa bata. Hindi lang para kay baby, pati na rin kay mommy. Mas mabilis ang recovery ng nanay pagka nag-breastfeed siya. Kasi meron na itong reflex. So pagka nag-breastfeed, ang matres ng nanay nagko-contract. So hindi lalakas ang bleeding niya. Mas mabilis din siyang bumalik sa usual shape niya. No wonder, isa itong superpower. Makakatulong to para mas maging healthy yung immune system niya, para hindi siya maging sakitin. Pero ika nga, with great power comes great responsibility. Akala ko yung tinatawag nilang breastfeeding is madali lang, magpapa-daddy ka lang ng baby mo. Pero yung naging journey ko is challenging. Unang naranasan ni Vibel ang latch pain.
Wala naman akong ibang nafe-feel bukod dun sa masakit yung breast ko. Yung latch pain, common ito sa mga first-time moms. So, unang beses na magpapa-breastfeed pa lang ang nanay. Hindi pa sanay yung nipple niya manipis. So, pagka nag-suck ang bata, lalo na kung kaunti lang ang milk, mas nilalakasan ng baby ang suckling reflex niya. Nakaranas din siya ng cracked nipples. Nasa kalaunay na uwi sa pamamaga at pagsusugat nito. Sabi lang ng OB ko, i-pump lang daw po, electric pump. So, tinatry ko siyang i-pump, parang wala na po talagang lumalabas. Nilalagnat na ako. Nakita ko po yung breast ko, may sugat na. Kasi ang suso ng babae, may mga ducts ito, yun yung mga doon yung daanan ng breast milk na lalabas. Pag nagbara ang duct or ducts, pwedeng mag-cause ng mastitis or pamamaga ng suso. Ilang araw lamang ang lumipas, kinumpirma ng doktor na mastitis nga ang nararanasan ni Vibel. Ang mastitis, mapapansin ng ina na pupunta siya sa'yo, Dok, sobrang sakit ng suso ko, namumula, masyadong mabigat, hindi makalabas ang gatas. Ito ang usual na simptomas ng mastitis. Pagpapasuso o pag-express ng breast milk kada 2 oras daw ang solusyon para dito. Pag nailalabas nyo regularly yung breast milk, hindi magkakaroon ng engorgement, hindi magkakaroon ng mastitis. Pero sa kaso ni Vibel, napupuyat po ako dahil nagpapa-breastfeed ako. So, dapat after 2 hours daw po, pump lang ng pump. Iyon nga po yung hindi ko nagagawa. So, hanggang sa nag-clog na siya. kinailangang sumailalim ni Vibel sa minor surgery para ma-drain ang gatas na naipon. At ang mabigat pa rito, nag-stop ako mag-breastfeeding talaga. Ayaw din ng parents ko dahil natatakot sila sa safety ko din po. Sa ngayon, pinahihilom pa ni Vibel ang sugat na dala ng mastitis. Kaya napilitan siyang umasa na muna sa milk formula. Ang breast milk, mas maraming antibodies or nutrition na importante para sa bata. Ang milk formula, parang syempre, kinopya lang niya yung mga content ng breast milk. Nung nag-stop ako magpa-breastfeed, may time na parang hinahanap niya po yung breast ko, tapos umiiyak siya. Pag pinadede ko siya sa bottle, ayaw niya po talaga dumede. Tapos masakit po yun para sa akin. Kasi po, gusto ko mapadede yung baby ko ng breast milk, which is healthy nga po para sa kanya, para na rin sa akin, and para na rin sa kanya rin. Samantala, para naman sa mga may oversupply ng breast milk, ang payo ni Doc, yung leaking milk, baka naman sobrang dami nga ng production niya. Halimbawa, busog yung bata. Pwede niyong i-express ito at ilagay sa mga lalagyan at ilagay sa freezer. Or, pwede niyo rin itong i-donate. Para makatulong sa milk production, payo ni Doc Carla, bago pa lang manganak, nag-iisip na siya kaagad. So, dapat i-psychologize niya ang sarili niya na maganda magpa-breastfeed. Maraming benefits para sa bata, like ang bonding nila, tapos healthy, very nutritious. Bilang first-time padede mom, natuto na raw si Vibel. You need to have the proper knowledge para at least alam mo yung mga tama at hindi dapat gawin sa pagpapa-breastfeed. And kagaya sa case ko, hindi naging enough yung knowledge ko about breastfeeding. Kaya nagkaroon din ako ng hindi magandang experience. Isang pagpupugay muli para sa mga inang handang magsakripisyo para maibigay sa ating mga anak ang nutrisyong husto at kumpleto. Pagtungtong ng edad na 50, ang pinakaiiniwasan ng iba ang pag-atras ng hairline. Tinatayang nasa 70% ng mga tao sa buong mundo ang nakakaranas po ng hair loss kapag tumutungtong na sila sa edad na 50 pataas. Pero papaano kung sa edad na 25, ang buhok mo umaatras na? Yan na nga ang dilema ni Rolly. 8 years na po ako nagtatrabaho sa fast food chain. Simula lang nung nagtrabaho ako, tapos ang uniform namin laging nakakap. Then, ayun, naglalagas na siya. 2 years ago, nagpareband ako. Mas lalo pa lang naglalagas yung buhok ko. Makulit din ako eh. Kung ano na rin ginagamit ko sa buhok ko eh. Para daw itago ang malapad niyang sikreto, mas pinipili na niyang huwag alisin ang net at cap sa trabaho.
Ang pagkapanot o yung tinatawag nating pattern baldness or in medical terms, androgenetic alopecia is the #1 reason kung bakit nagninipis ang buhok sa mga kalalakihan. Usually sa mga lalaki, it presents with thinning of the hair here, sa temple sa tinatawag, at saka sa bunbunan or crown. So that's what manifests as receding hairline. Posibleng naman na raw ito ni Rolly. Ang kilala ko po na napapanot yung ulo niya rin is yung tito ko. Kapatid po siya ng nanay ko, tapos ganito rin yung buhok niya, mas malala pa. Kapag meron tayong lahi sa family, either sa daddy or sa mommy, or even more so kapag parehong merong history of hair loss, mas tumataas yung risk natin na magkaroon din nito. Kaya naman, ang iba't ibang diskarte para maitago ang pagnipis ng buhok nauuso. Pero, safe kaya ang mga ito? Ang iba, dinadaan sa customized wig na nagsisilbing hair replacement sa bahagi ng ulo na wala ng buhok. Ito, tignan nyo. Ang iba naman, gumagamit ng mala-black makeup. That can help temporarily, tsaka immediately sa hair loss. Pero kailangan natin maging cautious or mapanuri sa mga pinapahid natin sa ulo natin. We're not sure kasi if it can cause an irritant reaction. Baka ma-irritate naman yung scalp natin, which can also lead to further hair loss. Payo ni Doc, kung gusto ng mas matagalang solusyon, for severe hair loss at saka yung mga conditions na hindi na talaga kayang remedyohan ng gamot na pinapahid or iniinom, it would be better if they undergo hair transplant. Kung kapos sa budget, heto naman daw ang ilang home remedy gaya ng pagmamasahe. Yung pagmasahe natin dun sa ating anit can stimulate blood flow to the hair follicles, which would also stimulate the hair follicles to grow. So, siguro recommend natin to massage at least mga 3 minutes per day, every day, para lang makadagdag lang sa pagpapatubo ng buhok. Makatutulong din daw ang ilang natural remedy. You may also use coconut oil, aloe vera, because they smoothen the hair and moisturize the existing hair follicles para lang din hindi sila madalas or mabilis na malagas. Narito naman ang mga dapat iwasan. Huwag mag-apply ng matatapang na hair chemicals tulad ng harsh hair dye and bleach. Iwasan ang frequent hairstyling, techniques gaya ng pag-unat at pagkulot ng buhok, at ang mahigpit na pagtali ng buhok. Kumbaga nababanat yung buhok natin, nagkakaroon ng tinatawag na trauma to the hair follicles, which can cause hair thinning. No rin ang paninigarilyo. Smoking can also pose some kind of trauma to the hair follicles, not only naman sa hair natin but also on the skin. So that can also contribute to early hair loss. At syempre, dapat iwas sa stress. Malaking factor ang stress at anxiety kasi they always get stressed din kapag nakikita na naglalagas ng buhok eh. So, kailangan talagang i-manage yung pagpoproblema natin, pag-iisip natin sa paglagas ng buhok kasi mas lalo lang malalagas yung buhok natin. Kaya payo ni Doc, eating a healthy diet, get your vitamins, vitamin A, B, C, D, E, biotin, etc. It's better sana that we get the proper nutrition from food na mataas in biotin, in vitamin E, vitamin A, B, C, at saka D. Kaya tandaan, healthy lifestyle at iwas stress. Para ang ating crowning glory, lagi ring healthy. Mga kapuso, nakatulog ba kayo na mahimbing? O gumising din kayo masakit ang katawan? Nako, baka dahil po yan sa inyong sleeping position. Pananakit ng leeg ang madalas na iniinda ni Carla. Minsan po sa gabi, 1 AM na po ako nakakatulog. Dahil hindi ako masyadong komportable sa higaan. Madalas po nagkakaroon ng stiff neck kasi nga po, lagi po ako nakatagilid matulog. Pagdating po ng umaga, ang katawan ko, nakatagilid na rin. Ayon kay Dr. Hubert Ko, isang physical medicine and rehabilitation specialist, may kanya-kanya raw talaga tayong posisyon sa pagtulog.
There is a study done in 2015 na sinasabi nila na yung position mo pag natutulog ka, the more comfortable you are, the lesser yung pagkilos mo, paggalaw mo. Kaya tayo palipat-lipat ng pwesto pag natutulog. We're actually trying to find the most comfortable position. Iba-iba rin ba ang posisyon ninyo kapag natutulog? Nako, alam niyo ho ba na hindi raw lahat ng posisyon ng pagtulog ay mainam? Gaya na lamang ng fetal position o yung nakabaluktot ang forma ng pagkakahiga. Bakit kaya? Ideally, our spine is not supposed to be curved that way. So, ang mangyayari dyan, habang natutulog ka, nag-overcompensate yung mga muscles natin. Kaya paggising mo, parang ngalay na ngalay or pagod na pagod yung feeling niya. Doc, ano nga ba ang dapat? Ang diretsong sagot ni Doc, diretsong posisyon ng pagtulog. This study was done in Brazil and Japan na sinusupport nila that when you lie flat on your back, it is actually the most ideal position for you. Put the pillow a little bit lower. Ang pinakamainam na posisyon daw sa pagtulog ayon sa eksperto, ang supine position o yung pagtulog ng nakatihaya. Yung mga muscles natin ay in a very relaxed state. Tapos yung weight natin, yung bigat ng katawan natin ay nadidistribute doon sa kutsyon natin. Pati ang ginagamit nating unan may epekto rin sa ating sleep quality. A very ideal height of your pillow, it should be at least 10 centimeters thick. Yung pillow, kung mapapansin mo, it's actually distributed dito sa ulo ng pasyente natin hanggang sa leeg, hanggang sa shoulder. So hindi po siya dapat masyadong mataas like this one. Heads up din daw sa mga mahilig matulog ng nakadapa. Prone positioning or lying flat on your abdomen will actually increase the stress dito sa muscles natin sa neck at dito sa low back. Pero mainam naman daw ito sa nakakaranas ng acute respiratory distress syndrome o yung mga hirap sa paghinga. Ang side-lying position o yung nakatulog ng nakatagilid, inaayon din depende sa medical condition. Ito ang tinatawag natin na side-lying position. It is actually ideal for patients na sinasabi ko may congestive heart failure, mga mami natin na buntis at their third trimester, it is actually ideal for them to lie on their left side. The positioning will affect the quality of sleep. The more ka gumagalaw pag ikaw ay natutulog, the more uncomfortable yung position mo. So, hindi ka makakatulog hanggang mahanap yung perfect na position para sa iyo. Kaya tandaan, para sa mga ngalay ang katawan sa pagtulog, ang solusyon na ayong posisyon. Buhati na ang mga nakahilatang katawan. Magbuhat-buhat at magbanat-banat tayo ng buto this Saturday morning. And to give us some inspiration pagdating naman sa strength training, ipakikilala namin sa inyo ang 8-year-old mighty kid na si Sam Sam. Na hindi manika ang bitbit, kundi dambuhalang barbell. Reminder, huwag po itong gagayahin kung walang proper training. May bigat lang naman ang barbell ni Sam Sam na 50 kilograms. Kasing bigat po yan ng isang sako ng bigas. At halos doble na ng kanyang sariling timbang. Binuhat niya ito hindi lamang isa, hindi lang dalawa, kundi 3 beses pa ng deadlift. Noon pa raw kasi pangarap na ni Sam Sam na gumawa ng pangalan pagdating sa sport na weightlifting. Hindi naman niya nakapagtataka, lalo pa at ang kanyang tiyahin, si Olympic gold medalist Heidelin Diaz lang naman. At ang uploader ng videos na siya rin niyang coach ay ang coach din at mister ng kanyang tita Heidelin. Samantha started age 7. Around age 7, about a year and a half ago. Kasi we don't force them eh. They just see their cousins, their older cousins kasi it's something that she wants to do herself. So we let her. Marami ang humanga sa disiplina at determinasyon na meron si Sam Sam. Pero sa social media, marami rin ang nag-alala.
Ligtas daw kaya ang ganitong sport para sa mga bata? Hindi masyadong sinusuportahan ang weightlifting o yung strength training kasi baka makasira ito sa buto, makasira sa growth plate, no, magkaroon ng fractures, hindi maayos yung paglaki ng bata. No? Pero ngayon, no, yung tinitingnan natin, no, ayon sa mga pag-aaral no, sa ibang bansa, tinitingnan din yung strength training as a way for us to encourage growth, no? At hindi lamang yon to keep a healthy weight para sa mga bata. Actually, one of the things na ini-encourage namin sa mga estudyante or sa mga bata, no, yung exercise at kabilang na doon yung strength training. Pero sa anong edad nga ba advisable na gawin ito ng isang bata? Kids age 7 or 8, no, as long as nakakasunod sila ng instructions, no, nakaka-follow sila ng mga directions ng trainers, no, can actually do strength training. Strength training, which includes yung weightlifting, pagkakaroon ng resistance, no, resistance training, is not necessarily bad. Nagiging masama siya, especially if ang kids no, hindi pa ready no, for them to follow instructions, no? Walang proper supervision, no? And of course, ang weight na dinadala nila is too much for them. Kapag sumobra naman daw kasi ang bigat ng weights para sa kakayahan ng isang bata, pwede raw silang maging mas prone sa injuries. That dapat may clearance po ng health professional, no? Kunyari, ng mga doktor, ng mga physical therapists, no? Or those who are looking at growth ng bata, ng mga pediatrician natin. No? Kapag nag-uumpisa pa lamang, importante rin daw ang paggamit ng safety gears. So, important yung safety measures. Madudulas sa kamay ng bata. No? Maaring prone ito sa injury, no? Pwedeng matamaan yung kanyang katawan, no? Na pwedeng magresulta no? Sa pagkakaroon ng fracture, mabali yung buto, no? Or even worse conditions. No? Nakitaan daw ng malaking potensyal ni Coach Julio si Sam Sam pagdating sa weightlifting. So yun, I think now her goal is to get stronger, to improve her technique. She's just training to play, to have fun, to enjoy. And if she sees it in her future, then yun, that's good. We support her all the way. Very isolated ang case ni Samsam, no? Kasi usually ang strength training natin kapag sa mga bata ages 7 to 8, no? The free weights or yung own nilang body weight. Kaya paalala ni Doc, if may health professional na nagtitingin sa kanyang kondisyon, no? For example, a doctor, no? Or someone who looks after yung nutrition ng bata, no? Kasi pag nagli-lift or nagkakaroon ng strenuous activities yung bata, no? Lumalaki pa kasi sila, nagbe-build pa yan sila ng muscle, no? So it's important na mag-guide din sila kung ano yung mga tamang pagkain na dapat ibigay sa bata, no? Especially since no, pwedeng magkaroon ng problema in terms of protein build-up, no? At gaano man ka-dedicated si Sam Sam sa kanyang craft, rest is a must pa rin. Dapat kapag nag-strength training sa exercise ng mga bata, merong one day na pahinga, especially nagbubuhat, no? Nag-exercise. May mga tears sa muscle natin eh. So kailangan mag-recover. Sinisiguro raw ni na coach na ligtas at naaayon sa kanyang edad at kakayahan ang training ni Sam Sam. We tell her if this is what she wants to do, she has to be serious. Pero we're not forcing her naman. It's really her and her friends, her girls, you know, they all live together. So. Ang pagbabanat ng buto may mabuting benepisyo sa bata man o sa matanda. Maging maingat lamang lagi at dapat alamin ang ating limit para hindi ang ating kaligtasan ang maging kapalit. Samantala, heto na muli ang tanong, Doc Q. Ano raw kaya ang gamot sa nagbi-bleeding na buntis? Ang tanong mula kay Rosic Jean Lapasaran.
Ang pagdudugo during pregnancy ay hindi normal. During the first trimester, pwedeng ikaw ay nagtithreatened abortion. Pag sa second and sa third trimester, pwedeng magtithreatened abortion ka pa rin or mag-preterm labor or may tinatawag tayong condition na placenta previa na kung saan ay nauna yung inunan, nasa ibaba siya ng ulo ng baby o ng presenting part ng baby at ito ay pwede magiging cause ng heavy bleeding. So kailangan matingnan kung ikaw ay nagdudugo during pregnancy. Thank you so much, Dr. Q, at maraming salamat din syempre sa mga nagpadala ng kanilang mga katanungan. Please keep sending those questions sa aming Facebook page at susubukan po naming sagutin ang mga yan. Samantala mga kapuso, healthy living din ba kayo? I-share nyo na ang inyong health hacks dito po sa tahanan ng mga doktor ng bayan. Ano nga yung mga simpleng bagay na ginagawa ninyo sa pang-araw-araw to keep your mind and body healthy? I-video nyo na yan at ipadala sa aming Facebook account. Ano pang hinihintay ninyo? I-share nyo na yung inyong mga #HealthHacksWithBMD. At nakaisang oras na naman po tayo. Magkikita-kita tayong muli next Saturday, 6 to 7 in the morning. Ako po si Connie Sison, ang inyong kaagapay sa kalusugan na nagpapaalala, iisa lamang ho ang ating katawan, kaya dapat lamang natin itong pangalagaan. At ako naman si Dr. Q, ang inyong obstetrician gynecologist. Tandaan, unahin ang kalusugan at lagi pong tumutok dito sa programa kung saan kayo. At ang inyong kalusugan ang laging #1. Dito pa rin sa nag-iisang tahanan ng mga doktor ng bayan, ito po ang Pinoy MD!